Hallelujah! Good morning po sa bawat isa. Piling po na tayo ngayon. Then, sabay-sabay po na nag-stay na po sa screen. I believe in God, Father, Almighty, Maker of heaven and earth, Lord Jesus Christ, Son of God, our Lord, who was conceived by the Holy Ghost, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he will come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Ghost, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Ito naman po natin ang hymn. Heavenly Father, sa mga pamilya sa lahat, mga hari ng mga hari, at Diyos ng mga Diyos, Ikaw ang Diyos na makabagin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, na unang nagmahal sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, Lord God, na walang katulad ang iyong kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makabagin, Ikaw ang Diyos na mapagpatawad, Panginoon, Lord God. Kaya, Lord God, ay patuloy ka namin pinapapurihan at pinapasalamatan sa umaga nito. Lord, thank you, Jesus. Dahil, Panginoon, Lord God, dahil ito po kami, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang habag, Panginoon, sa iyong dakilang biyaya, Panginoon, sa panibagong hininga, panibagong umaga, panibagong araw, at panibagong, Panginoon, na buhay na patuloy mong pinagakalap dahil sa iyong biyaya, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, Lord God, dahil sa iyong pagmamahal, Panginoon, Lord God. Kami narito, Panginoon, malaya, Panginoon, nagpupulis sa iyo, Panginoon, Lord God. And Lord God, sa oras nito, Panginoon, kami, Panginoon, malapit pagpapagawa sa iyo. Ang mga katabayan mo sa aming mga kasalanan na nagawa, Panginoon, hindi kami naging Lord man, Lord God, hindi kami naging kaya-aya sa iyo, Panginoon. Lord, binisip mo kami, Panginoon, Lord God, sa iyong banal mga pangyarihan, Ama. Lord God, balutin mo kami, upang sa ganun, Lord, is maging kaya-aya na nagtanggap mo, Panginoon, ang aming handog, ang aming pagpupulis sa iyo, Panginoon, Lord God. At sa oras nito, Panginoon, Lord God, gawa ng kaaway, Panginoon, Lord God, pagkilos mo pati po, mga pagpulis na iyo, Lord God,
sa aming isipan, Panginoon, Lord God. Pwede kami makapag-focus sa'yo sa aming manalangin, sa aming pagpupuri sa'yo, pagkikinig ng mga salita, Lord God. Ay minamasa ko namin sa pangalan ni Jesus. At ikaw, Panginoon, Lord God, ang patuloy magpapilas at naniniwala kami na wala mong magagawang tao at ikaw, Lord, ang pinakamakapangyarihan, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw, Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon, Lord. Lord, so, Lord God, we invite the Holy Spirit, Holy
Ayan. Magandang umaga sa ating lahat. Sabihin mo nga sa katabi mo na magpasalamat ka dahil nakilala mo ang Diyos. Sabihin mo nga. Ayan. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil dinala niya ako dito sa kanyang paaralan, sa kanyang simbahan. At ang noon ng direksyon ng aking buhay, pero ngayon meron na dahil sa Diyos. At ito, pinapasalamatan ko sa Diyos at lubos ko ng papasalamat dahil nakilala ko siya kung sino siya sa aking buhay. At sa Diyos lang ang papuri at pagsamba at lagi natin tandaan na ang Diyos natin totoo at walang makakapantay sa Kanya. All belongs to Him. Yes, let us pray. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa iyong pagpapala at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-provide sa lahat ng aming mga pangangailangan, even sa iyong pag-alala sa bawat isa sa amin. Lord, tanggapin mo ngayong umagang ito ang aming mga handog na inaalay sa iyo. Ang aming mga tithes, Thanksgiving offerings, Sunday offerings, at iba pang offerings sa aming inaalay, ay naman, Panginoon, magamit mo ito sa kalalawang ng iyong kaharian at sa pangangailangan ng aming iglesia at ng iyong misyon. Pagpalain mo ang mga kami na nagbigay, na ibalik mo sa kanila ng siksik, may ka tumakaw ayon sa kanila ng pananampalataya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malayan natin magbigay ang mga hindi pa makapagbigay. Amen. Magpagbukas na po tayo sa akin sa Awit, chapter 65, verse 11. Awit, chapter 65, verse 11. Sabay-sabay po natin basahin. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at sa kailangan mong pumunta, kayo masagana ang masagana. Amen. Amen. Gusto ko pong ipakilala ko sa inyo ang ating guest speaker for today. Talagang pinagpala po tayo ng Diyos na nakakarinig po tayo ng iba't ibang mensahe sa pamamagitan po ng mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. So sa bago po ito, baka halos po sa atin ay hindi na po siya kilala. Kasi dati po siya estudyante ng ating Whitestone Bible College at siya po ay nakapagtapos, nakapag-asawa, na yung asawa din po niya ay alumnus din ng ating WBC. Nag-ministry po silang dalawa dito sa Calvary. Kilala niyo po ba si Pastor Simon? Pastor Simon Fungan. So sa mga more than 20 years na dito, more than 15 years dito, kilala naman po si Pastor Simon. Pero sa mga less than 15 years, hindi nila kilala. So kasi siya po ay asawa po ni Pastor Simon Fungan. Isa po siyang graduate ng WBC. Siya po yung pastora ni Pastor Rino. Kilala niyo ba si Rino? Mga YA? So siya po yung pastora ni Pastor Rino at galing po siya sa Lake Cebu. Siya po ay nag-ministry ngayon sa Mount Zion Church doon po sa Lake Cebu. Welcome po natin si Pastora Cherry Fungan. Praise. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Sinong masaya na malakpak na malakas para sa ating Panginoon? Hallelujah. So, masaya ako sa ginawa ng Lord. Actually, hindi ko talaga lubos maisip na mga bisita ako dito. So, may seminar ako sa Quezon City. Free po yung ticket ko back and forth. And then, last November pa yun, sabi ko, gusto ko po, sabi niya, may seminar sa Quezon, sabi ko, pwede ba ma-extend yung ticket ko pa uwi? Hindi siya nagsabi yes or no. Sabi niya, bakit saan ka pupunta? Sabi ko, gusto ko mag-visit sa Bible School. Sabi kailan gusto ko uwi? Sabi ko, 27 ng January. Hindi siya nagsabi ko, okay. Nagulat na lang ako, nung January, nung sinend niya sa email yung ticket ko, 27 January, 27 ang uwi ko. Kaya sabi ko, thank you Lord, makakapasya ako sa Bible School. Hallelujah. So sa umagang ito, mga kapatid,
this morning, I declare and I believe that you will speak to us in the simplest way, Lord. Mag-usap ka, ang word mo, Panginoon, ay may gagawin sa bawat puso, sa aming mga buhay. We entrust to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, pwede po tayo umupo. Parang kinabahan ako nung nakaharap kayo. Okay. So, sa ating mga buhay, mga kapatid, minsan may mga surprises ang ating Panginoon. So, sa buhay ko, no, even in years, nakapasyal dito at grabe yung favor ng Lord kasi free pa din. No, nakabisita ako dito, kapatid, dala-dala ko ang pasasalamat ng Diyos. No, grabe yung favor ng ating Panginoon. Sa ating buhay, sa 11 years na wala ako dito, maraming mga nangyari sa ating buhay. May mga pasasalamat, may mga iba't ibang problema na nararanasan mo, may mga luha, may saya, pero isa lang talaga ang alam ko, kapatid. Ang Diyos ay patuloy na mabuti sa aming mga buhay. Sa ating lahat, ang Diyos ay napakabuti. Kaya sa umawang ito, ang mensahe ng Diyos na ipaabot niya sa atin is the God who provides overflowing blessings. Ang Diyos na nagbibigay ng sumasaganang pagpapala. Gusto ba natin maranasan ang sumasaganang pagpapala ng Diyos, kapatid? Amen. Mula mag-aaral ako dito sa Bible School, palagi ko talagang naririnig sa mga preachers and even sa mga teacher na nagtuturo. Kapag susunod tayo sa ating Panginoon, umaabang na pagpapala ang iabot ni Lord sa atin. Ngunit ang tanong, bakit marami pa rin Kristiyanong nangungutang? Bakit marami pa rin Kristiyanong lumalabas sa bunganga nila, wala akong pera? Marami pa rin Kristiyanong naghihirap. Sino ang may mali? Ang Diyos ba? O tayo mismo, mga kapatid? So, una, God crowns our year with His goodness. Crowns means tinatapos ng Diyos ang taon na may karangalan at kabutihan. Psalm 65:11a, sabi niya, you crown the year with your goodness. No? You crown the year with your bounties, as sinabi sa NIV. With goodness extumon. At kapag mga extumon, ayun, lumalabas na talaga yung pagkakasayang ko. No? Okay. No, sabi sa Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Lamentation 3:22-23, His mercies are new every morning. Basahin natin. Lamentation 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. So mga kapatid, kahit hindi perfect ang taon na nangyari sa buhay natin, pagbalagay natin sa year 2025, from January to December, may mga challenges na tayong nararanasan. But at the end, you can testify the goodness of the Lord. Sometimes, kapatid, hindi natin maintindihan o hindi natin ma-appreciate ano yung ginawa ng Lord dahil nakafocus lang tayo sa problema. But if we try to focus our mindset to the Lord, makikita natin, kapatid, na grabe yung pagpapala ng Diyos. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Even we are not perfect,
before Him. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na lalapit tayo sa Kanya. Ikalawa, God walks with us, leaving abundance behind. Kapag kasama natin ang Diyos, may kaakibat yun ng pagpapala. God walks with us, leaving abundance behind. Sa Psalm 65:11b, sabi dito, your arms overflow with abundance. Kapatid, sagana at umaapaw na biyaya ang ibibigay ng Diyos sa atin. God is the God who is able to provide our needs. Pero sometimes, hinahabol natin. Kami ni Pastor Simon, ito yung lagi namin sinasabi sa mga members at sa amin din, nire-remind namin ang aming sarili. Na tayong mga tao, parang cycle lang yung blessing ng Lord eh. Tayong mga tao, kapag unahin mo si Lord, ibubuhos ni Lord yung blessing dito sa tao. Kaya parang chain. Yung tao, unahin si Lord ibubuhos niya yung blessings dito sa tao. Pero ngayon, karamihan, nagsisimba ka, nagtitiwala ka sa Lord, pero ang ginagawa mo, ikaw na tao, trabaho ka ng trabaho para may blessing. Pag may time, mag-serve ka kay Lord. That is mali. That's why, bata pa yung edad mo, matanda na yung mukha mo, dahil sa nakahabol mo doon sa blessings. Gusto mo bang tatanda ka? Naisip ko, sabi ko sa sarili ko, Lord, tumatanda na ba? Matanda ba talaga yung mukha ko or ano? Pero may confirmation ng Lord. Nung nakita ako ni missionary Yaso, sabi niya, Pastor, ayaw mo na hindi ka tumatanda. Kaya sabi ko sa sarili ko, thank you, Lord. Napakaganda kung palakihin natin si Lord, mga kapatid. Amen? Yung mga anak namin, nung may dalawa kaming anak ni Pastor Simon, lalaki at babae. So, 9 years old at saka 6 years old. Palagi namin sinabi sa kanya, anak, pag may kailangan ka, pray to the Lord. Yung babae namin, last December, binigyan siya ng towel, and then parang may handkerchief, and then may towel na panigo. Sabi niya sa akin, Mama, grabe mo, grabe si Lord, sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit na? Alam mo, di ba, dati mami, nagpipray ako ng crayons. Binigyan ako ni Lord, nagbigay si Ninang sa akin ng crayons. Yung crayons na hiningin niya, yung nakabox na malaki, na meron doong pang crayons, at meron din yung ibabasa sa tubig, di ka ganyan. Basta maraming klase. Hiningin niya yun, pero may kamahalan kasi yun. Sabi niya sa akin, Ma, nung nakaraan, matagal na, nagpipray ako ng crayons, binigyan ako ni Nina nung nakaraan pa. Kasi 2024, yun yung binigay. Tapos ngayon, Mami, binigyan naman ako ni Nina ko, yung din pinagpray ko kay Lord. Sabi ko, ano ba yung pinagpipray mo na? Di ba, pupunta ako sa Tarlac, sasakay ako ng airplane, nagpray ako ni Jesus na may tawil ako. Di namin ang ganda, binigay. Sabi ko, kailan ka binigyan? Kasi binigay yun sa kanya, wala pa doon sa bahay, nag-alis kami ni Pastor Simon, inuha niya doon sa kwarto. Ito po, Mami. Kaya every young age ng anak ko, 6 years old, alam na niya kung may kailangan siya, hindi siya direct na humihingin sa amin. Alam na magpipray siya kay Lord. Kasi kapag direct siya magsabi sa amin, sabi ko sa kanya, na, alam mo naman na wala tayong pera, pero si Lord, mayaman. Kaya yun yung nakaugalian niya. Yung anak ko namang lalaki, sabi niya, Mami, alam mo yung mga classmate ko, ang suot niya, pantalon, yung maong ba? Kasi usually ang suot niya yung parang stocks, tapos minsan naka-short. Sabi niya, sana Mami, yung maong yung sa Bisaya, yung pants, yung sino mo nasusuot? Parang ganyan kay sister. O basta pants siya, yung iba meron na nag-device, mga ganyan-ganyan. Eh yung anak ko,
sponsor ng AMG. Yung AMG monthly, meron silang 150 pesos na ma-receive monthly. Pero hindi yung totally pera ang ibigay sa kanila, kundi through feeding. Then, every December, meron worth 700 or 600 pesos, bibigyan sila ng regalo. Ngayon, noong December, ang regalo na receive niya, yun talaga. Then, may belt pa. No, may belt at may pantalon, may partner pa na t-shirt. Nung first Sunday of January, nag-testimony yung anak ko. Sabi niya, nagpapasalamat ako kay Lord kasi naghingi ako ni Lord ng pantalon, pero binigyan pa ako ni Lord ng belt at saka t-shirt. So ako naman na ina, bilang nanay, ako yung narinig ko ang testimony ng anak ko, umiiyak yung puso ko. Hindi umiiyak yung puso ko dahil wala akong maibigay, kundi umiiyak ako sa puso ko dahil even their young age, they experience the goodness of God. At dapat mga kapatid, sa buhay natin bilang mga Kristiyano, yan ang dapat nating gawin. Dapat tayo Kristiyano tayo related sa Sunday school kanina kay Pastoral Grace. Minsan, as a Christian, may mga threat sa buhay natin. Lalo na yung nagtatrabaho. Yung people ka, nag-aral ka, binigyan ka ni Lord ng trabaho, ayaw mo nang magsimba. Absent ka pag Sunday. Bakit? Yung threat na sinasabi kanina sa Sunday school. Sige, pag hindi ka mag-duty ngayon, wala ka ng trabaho bukas. Usually, mga kapatid, yun yung nangyayari. Kailangan ano yung commitment natin ng Lord. Kahit sabihan ka ba na wala ka ng trabaho bukas, but if you really rely to the Lord, mga kapatid, may gagawin at may gagawin ng Diyos. God is able to touch their hearts. No, pinaka-importante, mga kapatid. Ano pa? Kapag kasama natin ang Diyos, paano natin mararanasan yung abundansya? Paano natin mararanasan yung provision ng Lord? Ang sekreto, kapatid, yung pagbibigay natin sa ating tithes. Sometimes, pag may income ka ng 100 pesos, ay, kunti lang 10 pesos. How about kung bibigyan ka na ni Lord ng 5,000? 500 na yung tithes. Kahit wala kang puto, kahit wala kang dandruff, kumakati yung ulo mo. Bakit? 5,000? 500 yung tithes? Sayang, mabili ko ba ito ng ganito, ganyan? Pero, ang encouragement ko sa inyo, mga kapatid, kung ano yung para kay Lord, ibibigay natin. Doon natin makikita ang overflowing na pagpapala ng Diyos na ibigay niya sa iyo. No? Kami ni Pastor Simon, nung ma-share ko, i-cover kami sa precious blood ni Lord. Nung nag-umpisa kami ni Pastor Simon, pinasal kami ng 2015, September 22. Alam mo yung nangyari? Siyempre si Pastor Simon, 13 years siya dito sa Tarlac. Then pag-uwi niya, patay na yung, wala na siyang mama at papa. May mga suggestion, mag-utang ka ng ganito, utang ka ng ganito. Tumawag si Pastor Simon. Okay lang ba sa'yo? Ganito lang yung ano natin. Nagbenta kasi siya ng lupa, yung kasal namin. Nagbenta siya ng lupa para may pagkasto sa kasal namin. Sabi niya, halimbawa, 50,000. Okay na ba yun sa kasal natin? Anong sabi ko sa kanya? Ang laki-laki ng 50,000, namitin mo lang sa kasal. Sabi ko, maraming sobra na yan. Pero pinita ni Pastor Simon yung lupa, 50,000 yung dala niya. Alam mo yung ibang mga, may narinig pa nga ako, ka-alumni ko ha? Ka-alumni ko, nung nalaman niya na 50,000 yung dala ni Pastor Simon, sabi niya, ha? Anong gagawin sa 50,000? Sino lang yung mapapakain? Baka mapahiya. Nasasaktan yung damdamin ko. Bakit? Kasi sa akin kasi, ang 50,000 ang laki-laki. Pero during our meeting ni Pastor Simon, nagtaka pa yung tita ni Pastor Simon. Kasi 4 a.m. umalis si Pastor Simon
Simon. Alam niyo kung bakit? Hindi ka blessed kung makapag-asawa ka ng mayaman. Mas blessed ka kung makapag-asawa ka ng taong prayerful sa Diyos. Amen. Kaya glory to God, cover kami ng precious blood ni Lord. During our wedding, may nag-sponsor ng invitation, may nag-sponsor ng magtimuring, may nag-sponsor ng cake. Yung lechon namin 73 kilos, 50 kilos na itong binayaran ni Pastor Simon. Nung kinatay namin na baboy, 139 kilos, 80 kilos na itong binayaran ni Pastor Simon. Lahat ng mga ano dyan, mga kailangan, bigay. Sa 50,000 namin ni Pastor Simon, sobra pa kami 20,000. Have you imagined that one? Mula doon, mga kapatid, lagi kong sinasabi ng Lord, yung nabuntis na ako for our first baby. Sabi ko kay Lord, nung kinasal kami ni Pastor Simon, kahit piso, wala kami utang. Ayaw ko din na mga anak ako na may utang. Nung nanganak na ako, kapatid, hindi ako mga-breastfeed kasi kulang ang source ng milk. Sabi ko kay Lord, ikaw yung nagbigay sa amin ng baby. Ikaw din, Panginoon, ang nagbigay kung paano siya mabuhay. Because Pastor Simon is a full-time minister. Really, ang trabaho ni Pastor Simon, sabi ng pamangkin niya, Tito, pwede ka magtrabaho sa dito para makita ka. Anong sabi ni Pastor Simon? Hindi mo ba alam marami akong trabaho? Nagulat ha, anong trabaho mo dito? Dito, punta ka sa bahay, makita ka sa iyo yung trabaho. Pumunta siya doon, nagpo-coffee. Sabi ni Pastor Simon, alam mo ba kung anong trabaho ko? Ito yung mga trabaho ko. Sabi niya, ano yan dito? Tinuro ni Pastor Simon yung mga Bible. Nagbabasa ako, nag-Bible study yung trabaho ko. Kung tutuusin, mas busy pa ako sa'yo. Sabi niya, paano naging busy? Magtrabaho ka, umaga hanggang hapon, pag uwi mo, wala na. Pero bilang pastor, kahit tulog ka na, pag may nasaliba ng masamang espiritu, binisip ka kami, pastor. Punta ka sa bahay, pag-pray mo yung kapatid ko, ganito nasaliba ng masamang espiritu. Masubra-subra pa ang trabaho namin sa'yo. Kaya sabi niya, tama ka naman. Ba, kapatid? Even Pastor Simon is a full-time minister. We really experience the overflowing blessings of the Lord. Bakit mo masabi? Baka ang iba sa inyo mag-isip, ang pride naman ni Pastor, overflowing talaga. Yes, overflowing. Bakit? Minsan, mga kapatid, tumating kami sa punto na halos wala na kaming bigas. Sabi mo kay Pastor Simon, Dad, wala na tayong bigas. Sabi niya, hindi yung galing ni Pastor Simon, kahit kapatid niya yan, alam na ni Pastor Rebecca, hindi yung galing ni Pastor Simon na maghiram ng bigas sa kapitbahay. Pero nagsuon, grabe ang favor ng Lord. Tumawa siya sa salitang nagsuon. Ano yung favor ng Lord? Hindi ako nagpo-post sa Facebook, paubos na yung bigas namin. Hindi ako nagpaparinig. Hindi din ako nagpaparinig sa mga church members na nagbiba, wala kami ganito. Why? Because we are preaching that our God is a great provider. Hindi din kami nag-iilang sa wala na mga pera, kapatid. Honestly, we never, this coming September 22, 11 years na kami ni Pastor Simon. But we never aim na magputang, mga kapatid. Yung paubos na yung bigas namin minsan. May mga, Pastor kumusta kayo dito? May dala silang bigas. Pero sa isip ko, Lord, grabe ka. Hindi malapit na kami mag-11 years ni Pastor Simon. Hindi namin naranasan kahit isang beses lang na wala kaming nakain. Meron at meron talaga. Bakit? Because naniniwala talaga kami, God is our great provider. Sa panahon na wala kaming bigas, ako kasi ang ugali ko talaga, kapag may pera, bago mo ginagastos yung pera, tinatabi mo na yung tithes. Yung pera na meron
tinatawag ni Pastor Sai, Pastor, pag-pray mo kami, Pastor, bisitahan mo kami. Doon yun. Kasi alangan naman, Pastor, pag-pray mo kami, alangan naman sabihin namin, wala akong babasahin eh, pwede ba't pamasalian mo kami? Kakahiya. So yung tinatabi ko, then bago ko ginastos yung pera. Pag naubos na yun, mas gustuhin ko magkulang ng talbos ng kamote, hindi lang itatouch yung tithes. And I'm grateful for that. Grateful ako na kapag-aral ako sa WBC. Kasi yun yung turo na huwag mong gagawin yung tithes. Yun yung turo kaya nabubuhay kami sa biyaya ng Lord sa tulong ng pagsisiparin ng tithes. Kung ano yung para kay Lord, para yan kay Lord. At isa na din doon mga kapatid, bakit naghihirap tayo? Dahil hindi manage yung paggastos natin sa pera. Nagtrabaho yung husband mo. Mga nanay, usually, nagtrabaho yung husband mo, 500 yung kita. Ay, bukas may trabaho yung asawa ko, may another 500. Next day, may another 500. Sige, kain tayo ng kain. Lechon manok, pizza, ano pa, soft drinks. Pag-ubos na, nagkakanga na. Kaya sometimes, so, mga kapatid, time management at saka tamang pagmamanage sa pera is very important. Bakit time management? May mga time mga kapatid na may kailangan ka. May time mga kapatid na naglalambing yung anak ko, ma, gusto ko magkain ng ganito. Minsan kailangan mo rin bigyan kasi anak mo yan. Pero kapag may pera ka, gastos dito, gastos doon. Ay, may maganda sa Shopee order. Ay, may maganda sa TikTok order. Ay, uso ba dito yung ukay-ukay? Ukay-ukay gusto din? Na hindi? Doon sa amin, ukay-ukay. Ay, mura lang, nagbibente. Bili ka ng bili, hindi ko na malaya. Nag-over expenses ka na pala. Bilang mga nanay, ito din ang pinaka-importante. Para gusto mong maranasan ng overflowing blessings ng Lord, kapag may income, binibigay ang asawa mo sa'yo, you must be honest. At dapat mapagkatiwalaan ka sa pera yung binigay ng husband mo. Huwag kang magbili ng lipstick na hindi alam ang asawa mo. Naranasan ko din mag-dealer ng ibon. Kahit nag-dealer ako ng ibon, pag magkuha ako ng lipstick, sinasabi ko ni Pastor, Dad, kapag na yung lipstick ko, okay lang ba? Magkuha ako nito. Nung na-share ko yun, nag-preach ako sa mga nanay, sabi nila, bakit pa kailangan ipagpaalam sa asawa? Ako naman yung dealer. Kasi kahit ako yung dealer, magbabayad pa din ako nun. Ngayon, kung binayad ko, hindi alam ng asawa ko saan napunta yung pera namin. Di ba, at least transparency sa asawa. Ay, may bagong dress doon. Paunti-unti kinukuha mo yung income ng asawa mo para sa dress mo. Not good. Ano ba? Mga nanay, alam ko mga nanay, mga tatay, mahal natin yung ating mga anak. Anak, may income ako ngayon, kain tayo. Oh, dahil kinakain. Pag-uwi sa bahay, gusto tapos hindi na makahinga. After noon, wala na. Kaya yun ang dahilan, nagpupush sa'yo na mag-utang ka. Nagpupush sa'yo na ano-ano na naman. Gusto ko lang din mag-testify. Sorry lang kung nag-testify. Sinabi ko to para kuhaan natin ang aral. Hindi ko sinabi para i-post. Kundi, i-cover kami ng precious blood ni Lord na mapanatili namin yung ganitong buhay. Yung anak ko naman mo, nag-aaral, dalawa sila. Minsan, kasi nagtatanim kasi kami ni Pastor Simon ng saging. Minsan, pag may harvest namin saging, ginagawa ko yung turon. So yung anak ko, hindi ko na siya binigyan ng pera or biscuit. Yun na yung baon niya. Nilalagay ko sa dalawa yung baonan dala niya. Una, for his lunch. Ikalawa, for merienda niya. Yun. Minsan may bentang kamote, kung may binigyan ako ng kamote, niluluto ko din. Yun yung baon niya.
Sabi ko, hindi na. Alam mo, pag malaki ka na, pag mag-college ka na, mag-aral ka sa malayo. Ngayon, pag masanay na pera ang baon mo, pag mahiya ka magdala ng saging, pag mag-college ka, mahihiya ka na din magdala ng saging. Doon ka na lang sa Jollibee, doon ka na lang sa Shopee, paano kung wala tayong pera? Tama naman namin, no? So tayong mga nanay, tayong mga tatay, kinakailangan yung tama, yung pag-explain natin sa ating mga anak. Sometimes kasi tayong mga nanay, first day of school, yung crayon, kahit ang require naman ng primary ngayon, yung maliliit lang ang color. Pero yung binibili natin, yung malalaking color Bakit? Para yun yung anak natin. Pero dapat kapatid, doon tayo sa tama. Kung ano yung kailangan, yun lang. Huwag natin pasuprahan. No? Yung anak ko, yung nalaman niya na may grand alumni this April, bibigyan mo yun ng 10 pesos, yung 5 pesos nakakauwing talaga yun sa bahay. Sabi niya, Mami, iitag ito para magsakay ako ng magpabili na ng ticket pupunta siya Manila. Kaya ako din as mother, I feel pressure. Bakit? Hala, yung anak mo nag-iipon. Ising ko, ganon. Tapos minsan bibigyan ng dito. I feel pressure kasi sabi namin, Lord, kung hindi kami makapunta, paano? Tapos nag-iipon yung bata na mararamdaman niya. Kaya kami ni Pastor Simon, sabi namin, Dad, we will pray. Gagawa tayo ng buo na yung decision natin, Dad, pupunta tayo doon. The financial aspect will follow. Yan yung sa amin ni Pastor Simon. Pag may gawain para sa Panginoon, ay wala kami pira. Buo na yung decision natin na pupunta kami. At hindi namin sinabi dito, Lord, punta talaga kami. Nagpipray lang kami, Lord. Gusto namin pupunta doon. Kasi alam namin na mamumol pa kami for your glory. Gamitin mo kami. Gusto namin magpunta. Pero Lord, wala kaming pera. Ganun lang, kasi pero many times God provides. Yung feeling namin ni Pastor Simon, sasama yung anak namin sa Tarlac. Then, malungkot naman din kami kung ako lang ang pupunta. Excited naman kayo makita si Pastor Simon. Pag si Pastor Simon naman ang pupunta, mag-iwan kami. Mag-i-enjoy siya dito, pero yung isip niya sa amin, yung ganun ba? Kaya nag-decide kami magpunta. Ano yung nangyari? Noong December, may pumunta sa bahay. Nagsabi siya, pupunta tayo. Ako ang mag-provide back at forth ticket mo. Pero yung pagpunta niya doon, 2024 pa yung sinabi niya. Hindi ko naman dinakala na gagawin niya at hindi ko din pinaluha. Kakahiyak naman yung pakaluha mo. Okay lang sana kung utang. Uy, yung promise mo sa akin, ibigay mo kakahiyak, di ba? Pero noong December, alam nyo, December 26, pumunta sila doon sa bahay. 4,000 binigay niya sa akin. Ito yung pag-ticket mo. Masaya ako, pero may halong, wow, Lord, makakapunta ako. Paano si Pastor Simon? Paano yung mga anak ko, si Zion at si Shama? Bago nag-end ang December, yung sa AMG, binigyan ako ng lovely 5,000. Meron na akong 9,000. Yung 9,000 na yun yung ginamit namin mag-book ng ticket. Worth 8,000 kasi bawat isa sa amin 2,000. So yun yung ginamit namin. May ticket na kami. Papunta dito, pero wala pa kami ticket pa uwi. Nagpipray ako ni Lord, salamat, bibigyan mo kami. Pero noong na-seminar ako sa Quezon, na-seminar sa Quezon, May 19 to 22, pupunta kaming Tagaytay. Libre at nakasali doon si Pastor Simon. Kasi sabi nila, kasi si Pastor Simon, ini-invite siya sa AMG mag-preach doon. Pero wala yung nag-freely na mag-preach doon si Pastor Simon. Nakita nila yung effort ni Pastor Simon. Sabi nila, Pastora Che, sa Tagaytay, isasama mo si Pastor Simon. Kaya, in-open ko, may ticket na kami sa April, pupunta ng alumni. Pwede ba ang pauwi ni Pastor Simon na lang ang bayaran? Na hindi. Back and forth na ticket ni Pastor Simon, covered na yun ng AMG.
instrumento lang. Pero kahit hindi ka iinom ng gamot, by your faith, gagaling ka. Pero kung nagpapagamot ka, gagamitin nyo ng Lord. Gagamitin nyo ng ano ang pinupunto, kapatid? Unahin natin si Lord. Hindi lang yung pupunta ka sa simbahan kasi Sunday. Hindi lang yung pupunta ka doon dahil bakit ka pupunta sa church? Sunday kasi ngayon. Bakit ka nagpipray? Required kasi. Hindi ganon, kapatid. Bakit mo yung ginagawa? Dahil sa relasyon mo sa Diyos. Hallelujah. Ikatatlo, God provides overflowing blessings for His purpose. Binibigyan tayo ng Lord, pinaprovide ni Lord yung mga kailangan natin. At minsan, binibigyan tayo ni Lord ng sobra-sobra because mayroong purpose. 2 Corinthians 9:8, God is able to bless you abundantly. Remember this, lalo na sa mga tatay, nanay na nagtatrabaho. Basahin natin. 1, 2, 3, go. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. No? Having all times and all you need, mga kapatid, God is able to bless kung ano yung kailangan natin. Proverbs chapter 10, verse 22. Proverbs 10:22, the blessings of the Lord brings wealth. No? Without painful toil for it. Sabay-sabay basahin mo ito, go. The blessing of the Lord brings wealth without painful toil for it. Ang pagpapala ng Diyos sa ating mga kapatid, it brings wealth. Kaya dapat walang Kristiyano naghirap. Pero ang tanong, bakit meron pa din naghirap? Because ikaw, kapatid, meron kang kulang sa Diyos. May pagkukulang ka. Mula ngayon na, itry ninyo talaga kung ano yung para kayo, yung tithes mo, faithful ka, kung ano yung na-receive mo, ibigay mo sa Panginoon, kung ano yung lahat na ginagawa mo para sa Lord, may breakthrough na mangyayari sa life mo. Hindi tayo pinagpala ng Diyos para lang sa sarili natin. Ang overflow ay para maibahagi sa iba at magbigay luwalhati sa Kanya. Did you observe? Minsan may dumarating sa blessing, may blessing na natanggap mo, pero sa isip mo, Lord, meron ako dito, or Lord, yung financial, minsan, usually no financial, feeling mo sobra, well, Lord, sobra na. Sobra-sobra itong natanggap mo ngayon, ang saya-saya mo, di ba? Sobra-sobra, pero dapat kaiintindihan natin, kapatid. God allow na binigyan ka niya ng sobra-sobrang blessings dahil nais ni Lord na may pagbibigyan ka. May taong nangangailangan na kailangan mong bigyan. Have you observed that one? Genesis chapter 12, verse 2. I will bless you and you will be a blessing. May blessing ka natatanggap dahil gusto ni Lord na ikaw yung magiging channel paano na mag-share ka, mag-share, yung ganon. Na-try ko din, may mga time na may natatanggap kami, may natatanggap, even bigas, no, bigas.
sa'yo. Sabihin ko sa'yo, kahit wala kang monthly, hindi ka nagtatrabaho sa government, pero hindi ka mauubusan, kapatid. Amen. Amen. Hindi ka mauubusan. Bakit? Ang ating Panginoon, siya ang owner ng lahat. Pera, Diyos ang nagmamayari. Mga damit, Diyos, maraming gamitin si Lord na pwede kang bigyan. Ang pinupulong dito isuon, dapat honest tayo, responsable tayo sa mga blessings na binibigay ng Lord sa iyo. Sa mga Bible school students, Bible school student, minsan masabi nyo, ay, nakakapagod namin gagawin, nakakapagod magising ng morning, pero pag nasa bed ka na, hanapin mo yun. Hindi ko alam kung ngayon, binibigyan pa ba ang Bible students ng pera? Dati, sa time namin, every Sunday, may nare-receive kami 10 pesos. Minsan, yung mga kasama ko, minsan yung mga kasama ko, naiinis ni Samuel eh. Sabi nila, bakit ba? Kasi si Samuel sabi niya, yung 10 pesos, mag-offer ka ng tithes. Magkano na iwan? 9. Mag-offer ka ng mission offering, Thanksgiving offering. Ano na naiwan sa'yo? 7 pesos. Then, kung gusto mo pa mag-offer ka pa. Minsan, sabi ng mga kasamahan ko sa Bible school, 10 pesos na yan na lang, bibilangin. Yung iba, hindi na, wala na kinabawas-bawas, diretso, ibigay lahat. Pero pag ma-check ni Samuel na binigay lahat, kinakausap naman kami ni Samuel. No, sabi ni Samuel, you need to separate, give ka. Give the tithes, give the mission offering, Thanksgiving. Minsan hindi namin maintindihan. Bakit ba ganyan si Samuel? Binigay na nga lahat? May isang may masabi pa? Pero, ng Samuel. Pero alam mo, yun din yung kagandahan kasi si Pastor Simon dito yung galing. Nung nag-ministry na kami ni Pastor Simon, doon talaga namin naintindihan kapag may ka magbibigay, meron talagang gagawin ang Lord. Ikaw ay kung student, andito ka nag-aaral na kung ano yung instruction, kahit minsan hindi mo maintindihan, bakit ba ganito yung mga instruction nila? Bakit ba ganito? Minsan marami mga question sa isip mo. But I encourage you, gagawin mo, susundin mo, pagdating mo sa field, maani mo talaga, parang punos na ibibigay ng Lord sa'yo. 11 years, this year lang naman, or yung katapusan ng 2025, start si Pastor Simon na parang may trabaho, yung parang ganun ba? Kasi, ngayon ang trabaho ni Pastor Simon, every Monday, mag-join siya ng flag ceremony sa munisipyo. 10 sila, pero may rotation, mag-preach doon. 1 hour lang yun. And then every Wednesday, 3 to 4 p.m., pumapasok si Pastor Simon sa hospital, mag-pray siya sa mga may sakit, lahat doon. Then, may love gift siya matatanggap. First time ni Pastor Simon, kinuha sana siya magtrabaho sa munisipyo, 5,000 yung monthly niya. Kaso ang inisip ko, pagtuog ka na, everyday, paano kung may bisita? Tapos yung visitation, tapos basta mapagod na tayo. Pero Dan, sabi ko sa kanya, mag-11 years na tayo, pinag-provide ni Lord yung need natin. Hindi lang need ang binibigay ni Lord sa amin. Sometimes once pa. Ignorante ako yung magkain sa labas-labas. Ignorante ako doon. Hindi ko alam kasi ako din yung bata na mahirap din kami. Pero alam nyo, even sa mga anak ko may mag-i-invite sa amin, kain tayo dito. Hindi lang ako. Kasama si Pastor Simon, kasama yung mga bata namin. Yung mga masasarap na pagkain na titikman namin. Hindi yan lang yung Jollibee kasi yung Jollibee common yun eh. Pero yung ibang mga restaurant talaga, grabe, sabi ko, Lord, ang yaman namin. Sabi ng bunsong anak ko, Mami, sabi ng classmate ko, ang yaman daw natin.
others. Dapat magiging generous tayo. Ibahagi natin sa Diyos at ibahagi natin sa iba kung ano man yung natatanggap natin. So ngayon, kumusta ang buhay mo, kapatid? Kung ikaw ay isang nanay, kumusta ang relasyon mo sa iyong asawa? Baka lagi na kayo nakaaway dahil kulang kayo ng ganito. Kumusta ang relasyon mo sa iyong mga anak? Baka naman palagi mo pinapagalitan yung anak mo dahil wala kang maibigay. Na dahil wala kang pera, sabihin mo wala kang pera. Pero kapatid, ang gusto ng Diyos na magiging faithful tayo sa Kanya. Kung ikaw ay faithful ngayon sa ating Panginoon, mas mag-faithful pa tayo in all aspect. Maranasan mo yung blessings ng Lord. Kung ikaw naman, kapatid, ay nakaranas o dumaan ka man sa financial struggle, dumaan ka man sa anumang klaseng pasanin ng pamilya, dumaan ka man sa anumang sakit at karamdaman, I encourage you in the name of our Lord, be faithful to the Lord. Trust the Lord with all your heart. Kapatid, God is able to bless you. Hiniling ko na tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na buhay. Diyos na makagbigay at Diyos na mapagmahal sa bawat isa sa atin. Sinabi niya sa Matthew 11:28, "Come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest." Psalms 34 verse 10, "Those who seek the Lord shall not lack any good thing." Philippians 4:19, "My God shall supply all your need according to His riches and glory." Kaya kapatid,
Praise the Lord. Amen. Tunay nga lahat na nananampalataya sa Diyos ay hindi mapapahila. Amen? Amen. So, all set na po ba? Tadama na po tayo sa ating announcement. Yan. Una po sa ating announcement, WTS Module Class ay bukas na po January 26 to 28. Ang subject po ay Law of the Spirit of Life by Reverend Lee Sambron. So, sa lahat po na available, pwede po kayo mag-attend sa araw po ng bukas. At meron din po darating na mission team. Yan po ang Light of Love Church mission team. At darating din po sila bukas, January 26 hanggang 29. At magkakaroon din po tayo ng WMI Joint Fellowship. Sa Martes na po ito, ha? January 27 sa Tuesday, 6 p.m. po dito po sa Calvary. Yan, kita-kita po tayo sa Martes ng 6 p.m. At ang mga worship din po, meron po kayong practice mamaya at devotion at 12:30 dito po sa Calvary. And magkakaroon din po tayo ng WMI Joint Celebration of Love on February 10. Ayan, excited na ba? Joint Celebration of Love sa February 10. At ang mga department heads ninyo na po ang mag-explain sa bawat detalye mamaya po sa inyong mga department meetings. At next po, Mindanao Mission Trip. Ayan, sino na ba excited? Mga Mindanao Mission Trip! Amen! Kauna-unahan po ba? Yan, makikita po natin ang mga kailangan ng ating mga mission team, tambourine, sleeping bags, team t-shirts. So, yan, bilang isa pong simbahan, makiisa po tayo, amen? Sa pagtulong sa kanila sa pamamagitan ng pagdasal at pagbibigay. So, kahit di po tayo kasama, pero tulungan po natin sila na patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos sa lugar ng Mindanao at makapag-minister po sila doon. Amen? Amen! So, isa po tapo rin, nagkakakalaga po ng 300 pesos na po. And value po yung t-shirt po nila is 150 pesos. So, bilang isang department, pwede rin po kayong mag-list ng funds para po sa ating Mindanao Mission Team sa pamamagitan ng pagbibenta, ng mga bagay-bagay o pagkain. Yan, pwede yan. Mag-list tayo ng funds para makatulong tayo sa kanila. And lahat po ng paraan para tumulong ay malaking biyaya na po sa ating mga kapatid. Amen? Amen. So, ang ating po ay support offering po mamaya para sa ating mga kabataan. At ang mapalad na tagahugas po ngayon ay ang mga kabataan. Amen. At inaanihan ko po, meron po tayo yung cover. Si Sister Jessa Pugoy. Pwede po kayo pumunta din sa harapan. At Brother Leo Sarapos. Kung tama po yung pag-pronounce ko. Yan. Sister Jessa Pugoy and Brother Leo Sarapos. Yan. Welcome po sa aming simbahan. Sige po. Dito po kayo. Dito po kayo maniya. Kaya po kayo minilalaga. At aminin natin ang salamat. Kamaya po natin sila at welcome natin. Bakit ako, pinili mo din talaga? Ikaw kaya
iabot po natin natin mga kamay at ipag-pray po natin sila. Let's pray. Panginoon, maraming pong salamat o Diyos sa buhay po na aming mga bagong kasama na Sister Jessa Pugoy at Brother Diaz Ramos, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord God, na lahat po ng bagay may purpose, Lord God. Bakit po sila dinalangin ng Panginoon? Dinalangin po namin, O Diyos, na hindi po ito ang unat huli na aming sila mga kasama upang sabayin ka, upang purihin ka, O Diyos. Hindi ba gusto, Panginoon? Amin namin makakasama sila, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik, O Diyos. Dinadalangin po namin sa kanilang mga buhay, Panginoon, patuloy ka magpakilala at magkaroon sila ng relasyon sa iyo at pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano po ulit? Nadago po tayo sa ating support offering para po sa mga kabataan. So tinatawagan na po sila para sa mga special presentation. So habang sila po ay nagpipresent, malaya na pong magbigay ang mga gusto pong magbigay bilang support na po sa ating Youth and Young Things Department.
Let us pray. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa iyong pagpapalat biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatiran na walang sawa nag-iisa sa iyong gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Lord, narinig din po namin sa mensahe mo ngayong umaga na ang lahat na meron po kami ay meron po mga purpose at naniniwala po kami na isa sa mga purpose ng iyong mga pagpapala sa amin ay para makatulong at makapagbigay din po kami sa pangangailangan ng aming iglesia, ng mga ministry at ng misyon. Kaya pagpalagay mo ng patuloy ang mga kamay na walang sawang nagbibigay upang maranasan ko nila ang lubos-lubos sa biyaya na nagagaling sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hinihiling ko po ang bawat isa po sa atin ay tumayo. Bigkasin po natin ang ating church slogan. Taas po natin, bago po yun, huwag na po kayo ulit. Buti na lang, Petrojen, na wala sa isip ko. Ang nakikita niyo pong picture po na ito ay isang pong simbahan sa Pao, San Jose, Tarlac. Yan po ay Pao Dogtime Full Gospel Church. Hindi ko alam kung tama ba yung pangalan ng church. Basta Pao Church. Ang ating po mga intern pastors at sila Pastor Emerson po ay nanggaling po doon last week. Sila po ay pumunta doon para minor maintenance na naging major para renovation yung dati. Naging malaki po yung trabaho, nag-repainting po sila, inayos po yung linya ng mga kuryente, nagpalit ng mga pintuan na inaanay, at meron po silang iba pang mga ginawa. So, ito po ay hindi po sila binayaran, pero ito po ay pagsiserve po sa ating dakilang Diyos. So, nawa ang Diyos po ang magpala sa ating mga pastors na pumunta po doon at nag-initiate ng pagtulong. Amen? Palakpakan po natin natin Panginoon. Okay na? Sige po. Tayo na po tayo lahat. Bigkasin po natin ang ating church slogan. Make full disciples! Baptize in the Holy Spirit! Teach the Bible to obey! Amen. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Thanks to God for my Redeemer. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou hast provided. Thanks for times
Lord, hallelujah, sa salita mo na pinarinig sa amin. Nawa, O God, sa bawat isa sa amin, Lord, patuloy na maranasan namin ang breakthrough. Salamat, Lord, hallelujah, ang bawat isa sa amin, Lord, maging faithful sa iyo. Tulungan mo kami at turuan mo kami, Panginoon, na maging faithful sa iyo, Panginoon, upang maranasan namin ang overflowing blessings na nanggagaling sa iyo. Lord, salamat, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng puso na mapagbigay, magulungin sa iyong gawain, Panginoon. All the glory, honor, our adoration belongs to you alone. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, ng Diyos Espiritu, sumasa akin ngayon, bukas, at magpakailanman. Amen and amen. So kung gusto mo makipicture kay Pastor Cherry, dito na lang po tayo sa gitna. So sino man po yung nakikipagpamayan kay Pastor Cherry, pwede mo pakigay po siya dito sa gitna para po sa isang picture with you.